Alright, kamusta po kayo? At it's good to see you right now sa panibagong video natin na pag-uusapan. Kamusta po kayo? Alam nyo ba na may magandang na namang, ma- ewan ko anong maganda ito. Parang maiinis ka sa pag-uusapan natin ngayon. Kasi alam nyo ay itong balita ay parang planado na po ng lahat na ito. Wow! So, ating pag-usapan ngayon dahil po alam nyo napaka-importante po itong bagay na ito. At alam nyo kasi pag wala po tayong kaalam-alam sa nangyayari po sa ating bansa, ay parang pinaglalaroan na lang po tayo. No? Nakaw! Kaya, we will talk about this today and welcome sa aking panibagong video na naman natin pag-uusapan. Yes, share your story, Ronnie Harabel or Pastor Ronnie Harabel na ating pong bigyang diin po ngayon ang sa panibagong video dahil po alam nyo ay ito po'y napaka-importante po talaga para sa ating lahat. Lahat po ito'y nakasalalay po sa ating kinabukasan. Alright, diba? So kung kayo ay nag-alala po sa inyong mga kinabukasan sa ating bansang Pilipinas, lalo po sa ating mga anak, mga nasusunod pa mga henerasyon, ay apektado po talaga ito. Talagang tayo po'y naramdaman ko parang tayo po'y pinipiga para po tayong ginagawa pong magandang tawag dito dapat. So kinakawawa po talaga ang mga Filipinos dahil po dito sa mga taong nakaupo po, nakaluklok sa ating gobyerno. Oh no! What? Kasi alam nyo, sige na nga, ito na at ating pag-usapan ito patungkol po sa na-sequester na po pero ipinababalik ng Sandigan Bayan ang di bababa sa 3.5 billion. Oh! 3.5 billion kay Benjamin Romualdez. Sino ba si Benjamin Romualdez? Ito pong kanyang palayaw is si Kokoy Romualdez. At atin siya pag-usapan ngayon. Kasi yung 3.5 na sinequester ng ating gobyerno mula sa pamilyang Romualdez ay ngayon ay inuutos ng Sandigan Bayan na ipinababalik ang pira ni Benjamin Romualdez at 3.5 billion. Awesome! Patay tayong lahat mga Filipino. Ubos ang pira ng Pilipinas. Ay nako. Pag-usapan pa naman sa tasan natin yung kabuang budget ng Pilipinas is 6.3 trillion yata yon. So ito, 3.5 billion. Dito tayo mag-uusap ngayon. Kasi itong 3.5 billion ay na-sequester before, I think that is 2002, ay ipinababalik, that is 4 years ago, ay ipinababalik po no, sa kay Benjamin Kokoy Romualdez. Oh, ano na nangyayari sa ating Pilipinas? Oh no. Papayag ka ba? Iuwak-uwak na yan eh. Kukunin na ng uwak ang pira ng Pilipinas. In a way, tinatawa na lang natin yan. Pero sa totoo lang, sakit talaga yan. Masakit talaga. Masakit. Oh. Parang ayaw kong pag-usapan. Nakakainis. Kasi ito, kung pira nga talaga ba nila ito,
at bakit pinababalik ng Sandigan Bayan ang di bababa sa 3.5 billion kay Benjamin Kokoy Romualdez? At sino si Benjamin Kokoy Romualdez? Okay, sino ba siya? Titingnan muna natin siya. Okay, ano pang mukha ni ni Kokoy Romualdez? Ayan siya. Actually, yung maong na siya, namatay siya, that was February. We will talk about that mamaya. So ito po si Benjamin Kokoy Romualdez. At ang kanyang anak po, sino po kanyang anak? Walang iba kundi ang ating speaker, no? Si Martin, no? House of Speaker na si Martin Romualdez. Kaya pala naging ay nako, mahirap magsalita. Kasi wala tayong magagawa eh. Baka tayo'y makasama din po doon sa pagtawag doon sa TRICOM. Pero wala naman ngayon, I think wala nang TRICOM eh. Kasi hindi na po sila nanalo eh. Binanata na po sila tagdadadadadadag at natalo po sila. Nakalamatay sila po sa posisyon. So, today, ito pong ating pag-uusapan. At si Benjamin Kokoy Romualdez ay kapatid po lang iba po ating former First Lady, Imelda Romualdez Marcos. Kapatid po siya at yun po ang kabuuan ng istorya. Kaya po, ay nako. So wala po tayong magagawa. Ito po sila, nasa pwesto po sila. At parang nababasa ko na rin po, hindi lang po ako nakabasa, kundi marami na po nakakabasa ng mga ganito palang pamaraan. Kaya pala ay nandyan pala sa pwesto dahil po may mga, according to mga source at mga taong talagang may alam, may lalim sa mga sitwasyong ito sa politika, ay talagang umestos na dyan sa sa mataas na posisyon po sa gobyerno. Awesome! Awesome pa. Awesome pa. Ay nako. So, yan po ang nangyayari. 3.5 billion. Woo! Napakalaking pira yan. Tayo mga Pilipino talaga naghihirap. Ay, sa totoo lang po talaga, as I am a pastor, as a minister, kahit po wala kaming sahod, kahit hirap po kami, kahit pong yun na lang pong kakainin naming bigas, ay ibinibigay pa po namin. Kahit yung last money namin, ay tinutulong pa po namin sa mga members, hindi lang sa members, kundi sa mga taong nangangailangan po talaga. Kasi alam nyo, yun po talaga ang ministry namin eh. So ang church ay wala po kaming pinagkukunan ng fundings, kundi sa pamagitan lang po ng pagbibigay o kay mayroong magdo-donate. Hindi po talaga tulad ng government, no, ay talagang grabe ang taxes. Yung pinag-usapan natin yung 12 digital tax this coming June, no, di ba? Papataw na 'yan. At yun din po sa 12% no, na VAT ay talagang tumitindi. Ngayon, dinagdagan pa ito ng 3.5 billion na ibabalik ng Sandigan Bayan. Ang galing, no? Kasi alam nyo, may ang president ay mayroon pong authority na magperma nito para i-release at baguhin ang sitwasyon. Kaya kasi halata na nararamdaman na daw, sabi ng iba, nararamdaman na daw ng iba na parang iba na po ang kanilang kahinatnan pagdating po sa posisyon. Bumibilang na lang po sila ng panahon at naramdaman po nila at nakikita po nila na ang taong bayan, ang Filipino, almost, di ba? 80% of the Filipino ay wala po na po talagang tiwala. Kahit po si ating president ay humingi pa po ng tawad sa ating sa family Duterte, dahil alam naman po ang halos po mga tao nandyan po talaga sa Duterte.
Pag-usapan man natin ito o hindi, ang katotohanan ay katotohanan po. Wala na pong iba kundi ito po kasi ang pader kasi ang pumipigil. Wala po iba sa government natin ngayon kundi walang iba kundi kailangan po nilang alisin. Yun po ang sabi nila. No, alisin. Kailangan pong alisin sa kanilang paningin, alisin ang pader, alisin ang matibay. Kaya pinadala po nila sa Hague. 'Di ba? So, yun po ang nakakalungkot sa ating ngayon. Kaya yun po ang nangyayari. At nakikita natin nagiging klaro na po sa sitwasyon natin ngayon. So, unti-unti at kinukuha na po ang kaban ng pira ng bayan. So, 3.5 billion kung pira nga naman ito ni Benjamin Romualdez, pero may history ito eh. 'Di ba? May history. Pakinggan natin mamaya. No? Pakinggan natin maya paano ito si Benjamin Kokoy Romualdez pumasok. Pero bago tayo diyan pumunta ay tingnan mo natin ang kanyang biography. All right. At paano po siya pumanaw din, 'di ba? So, ito ay si ang buong pangalan pala ni Benjamin Romualdez ay si Carlos Benjamin Orestes. Ang palayaw niya, Kokoy Trinidad Romualdez. Ano nga ba, no? Carlos Benjamin Orestes Kokoy Trinidad Romualdez. Mga Trinidad pala to, no? So, siya ay pinanganak ng September 24, 1930. Namatay siya February 21, 2012. So he is also was a Filipino politician who served as a governor of Leyte. So naglingkod pala siya bilang governor doon sa Leyte. And later appointed as ambassador to the United States, China, and Saudi Arabia. O nakakaano pala ito ng China, no? O parang ano na to parang no? United States, China, and Saudi Arabia. So he was a younger brother of former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Awesome! Kapatid pala, no? Kapatid. He was a younger. And siyempre, sabi ko kanina, Benjamin was a father of House Speaker Martin Romualdez. See? So, nakita natin ang kanyang kung sino po si Benjamin Romualdez or Kokoy Romualdez. Dating gobernador pala siya, no? At ako hindi naman po talaga malalim pagdating po sa mga ganitong history. Pero dahil po sa pagdating po sa ganito ngayon ay parang natuto rin po ako kasi alam nyo kasi puro Bible lang po aking binabasa. So ngayon ay parang nagka-interest din po ako sa ganitong mga history at politics na pag-uusapan natin. Kaya ito ngayon, nandito tayo sa vlog at sana wag niyong kalimutan po mag-like at mag-subscribe sa aking channel ha. Kasi marami po tayong pag-uusapan. It is a great support po para po tumulong po din po sa ating mga kababayan, sa mga tao po. Marami pa akong tinutulungan financially. So I believe this way na makatulong po tayo sa mga tao din pong nangailangan. Anyway, let's go back here. So that's Benjamin Romualdez, kapatid po siya, nakababatang kapatid ng ating First Lady Imelda Marcos at ama mismo ng ating House Speaker Martin Romualdez. So 3.5 billion pesos na pinababalik po ng Sandigan Bayan. Natin mapatunayan yan. Okay, let's go. At ito po yung reports na ating pong titingnan at ating pong panuorin ngayon. Say, pakinggan po natin mula po sa ating iniutos ng Sandigan Bayan ang pagsasauli na hindi bababa 3.5 billion pesos na halaga ng sequestered assets ni Benjamin Romualdez, ang yumaong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. Ang ari-ariang tinutukoy ang mahigit 6 na milyong shares ng Philippine Commercial International Bank o PCI Bank. Sinequester ito halos 40 taon na ang nakakaraan sa aligasyong binili ni Romualdez ang shares of stocks sa tulong Mrs. Marcos at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
Noong 2003, ipinawalang bisa ng Sandigan Bayan ang sequestration order pero nanatili sa kustodiya nito ang shares of stock. Isang ruling ng Korte Suprema noong 2022, sinabing nagkaroon ng grave abuse of discretion sa ginawang ito ng Sandigan Bayan at iniutos ang pagsasauli ng assets ni Romualdez. Dahil final and executory ang ruling ng Korte Suprema, inatasan ngayon ng Sandigan Bayan ang kanilang Executive Clerk of Court, ang Presidential Commission on Good Government at iba pang sangkot sa ahensya na isaoli na kina Romualdez ang assets at kita mula rito. Oh, yan po. At least yan po ang news po ng So, from Mil Chanco. So, in a way, narinig po natin sa pamagitan din po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At simple, alam niyo po kasi ang presidente ay mayroon pong kapangyarihan yan. So, parang nagkakaroon na po ng liwanag, hindi lang sa akin, kundi sa mga halos sa mga Filipino ngayon ay ganito po ang naiisip. Kaya siguro ay we will talk about that natawag pong bloodbath. Kaya naintindihan ko kung bakit nagsalita po si Vice President patungkol po sa bloodbath. I understand now. So meaning ay mayroon pong hindi maganda talaga. No, parang I'm really serious for this right now. And I hope na wag po nating baliwalain. Kung tinatamad ka sa politika, ako po'y tamad din po sa politika. Wala po. Kasi alam niyo sa katotohanan, hindi po ako nakikialam sa politika. I don't like politics po talaga. Pero sa matagalan, habang ako'y tumatagal po sa ministry, hindi po pwede na wala po tayong alam sa pagdating po sa politics. Kasi for me ay grabe po. Alam niyo kasi ang mga pastors ay malaki pong maitulong po sa government, lalo na po sa tinatawag pong peace in order. Totoo po 'yon. Kasi ang pastor po, pag nangaral po ng patungkol sa bisyo, patungkol po sa pagbabago ng buhay. Kaya pag ang tao ay tumalikod sa kasalanan at manubalik at maglingkod sa Panginoon, malaki pong bagay 'yon, malaki pong tulong po sa ating government. Kaya pero ay ito nga ay nakakabahala. So kailangan po talaga na mayroon din po tayong knowledge. Hindi ibig sabihin na talaga sasali tayo diyan, kundi we have an eyes, mayroon pong tayong mata na makita at siyempre ituro din po sa mga tao na we have to, kailangan po na maging alarma po sa lahat. Kasi ang katotohanan po ay katotohanan. Diba? Ang katotohanan ay katotohanan. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, there's always consequences. Diba? Kung si Senador Cayetano ay nagsasabi ng ganyan, lalo na po ang salita ng Diyos. You will reap what you sow. Kung anong tinanim mo, ay anihin mo. So itong mga tao ay akala nila is good lang. Pero siyempre, natural, pag 3.5 billion po, kung sa kanila yan mapupunta, marami po talagang maghihirap na talaga yung Pilipinas lalo. Kasi alam nyo, yung laki ng utang. So, nakikita ko, bago sila umalis sa kanilang pwesto, ay parang, siyempre, narinig natin, di ba, nang si Vice President Sara ay talagang gumagawa na po. Yan yung sabing bloodbath na talagang mayroong eleksyon doon sa House Representative. Kaya kung sino po ang pinatatakbo ng ating Vice President na tumakbo para kasi sila nakakaalam niyan eh. Ayaw ni alam nyo kasi pagdating po sa mga politics, ayaw po nila talagang ihayag yan. Kung po pwede lang. Kaya po ay ang ginagawa nila ay pinapapalitan po nila ng ibang posisyon, ng ibang tao para po magiging ay nako. Totoo po yan. So, just to cover up, I don't know. Pero, that's realidad po. Para po mapalitan yan, ay siyempre, pag mauubos eh. Mauubos ang pira ng Pilipinas. Ito na ngayon, napakalaking pira yan. That is 3.5 billion. Oh no.
kawawang Pilipinas. So ngayon, dito na lamang ako at sana'y po'y may nakuha kayo. At abangan po natin ang next nating video na pag-uusapan patungkol po sa bloodbath. Ating pag-uusapan ito. Kasi nagtanong ako, ba't ano bang bloodbath? No? Kaya nag-research ako po. Ito nga, parang gano'n ang nangyayari ngayon sa ating sistema ng ating Pilipinas. Kaya po tayong mga Filipino kawawa, lalo na po ang ating mga anak, the next generation. Oh, nako. Alright, again, this is Share Your Story, Ronnie Harabel, or Pastor Ronnie Harabel, na patuloy pong nagayag sa atin at nag-uusap po tayo patungkol dito sa mga bagay na dapat nating pag-usapan para po sa ating bayan at sa ating sarili at sa bawat Filipino. Mabuhay po tayong lahat, naway pagpapalain po tayo ng Panginoon sa pangalan po ni Jesus Christ. See you again po sa panibagong video. Bye bye po. See you next time.